Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Mikey Williams dahil sabi nga nila, eto daw, malapit at paperman na nga daw ito sa San Miguel Beermen mga kabrods after nga na ma-receive nila ito pong mga signs kay Mikey Williams na babalik na nga ito ng TNT Tropang Giga. Sign and trade lang yan mga kabrods. Alam din naman natin na nagsisimula ng All Filipino Cup tapos ang pangit pa nga ng start ng TNT Tropang Giga. 2 beses ba naman ang sunod-sunod na pagkatalo nila tapos sila pang defending champions mga kabrods, diba? So mahirap ito para sa TNT Tropang Giga. So kailangan talaga nila ng Mikey Williams dahil wala nga daw RHJ sila. Pero mga kabrods, panandalian lang yan si Mikey Williams. Siguro nga mga 3 games lang yan gagamitin. Sabay trade na rin yan. Basta lang maipasok nila sa playoffs ang TNT. Dahil ito pong si Mikey Williams mga kabrods, bound to SMB na. Dahil ito po mga kabrods, sabi nila, pipirma ito ng SMB. May mga reports nga daw tayo mga kabrods na sikreto nga daw itong pumipirma ng San Miguel Beermen. Alam din naman natin na hindi rin ito malabo mga kabrods. Maski superstars nga nati-trade talaga sa mga kanilang kupunan paano pa kaya yung mga ganito katulad ni na Mikey Williams. At isa pa mga kabrods, yung sign na pwede itong mapunta ng SMB dahil ayun nga yung kanyang mga kaibigan dyan like kuya-kuyahan niya sina Chris Ross, Simon Enciso sana, kaso yun nga na trade. Pero Marshall Lassiter, yan mga kabrods, yung mga kaibigan nito ni Mikey Williams. Kaya pag ito bumibisita ng Pinas, ang pinapanood lang neto it's either TNT, SMB or Barangay Nabra San Miguel. Yan lang din yung mga pinapanood talaga ni Mikey Williams dito sa PBA deal. Alam din niya na isa sa mga bigating team sa SMC ay pwede siyang patagong bulungan, patagong papirmahan ng maganda at malaking kontrata. Alam din naman natin yung sakit ni Mikey Williams mga kabrods kung bakit ito nawala sa TNT dahil nagdedemand nga ng sahod, masinga Gilas Pilipinas. Ang laki ng hinihingi na ito, hindi na para sa bayan, para sa pera nga daw. Pero ganun talaga ganun siya na player, kailangan lang talaga ng pera. Pero lalakas din naman yung kupunan na mapupuntahan niya mga kabrods. Pero ibang-iba ito sa SMC Group. Kailangan talaga meron kang proof para mabigyan ka ng maayos na kontrata at malaking sahuran. Kaya bigyan mo ito ng kampyonatong SMB, tsak talaga na long-term contract ang ibibigay ng SMB kay Mikey Williams. Hindi na ito malabo na pwede niyang bigyan ng kampyonatong SMB dahil ang TNT Tropang Giga na hindi naman din ganun kalakas yung lineup nito dati taong 2021, 2022 mga kabrods. Sa pinag-champion ni Mikey Williams lang naman ang TNT ng 2 beses mga kabrods ng PBA bubble kung di man ako nagkakamali niyan. Kaya kung sa SMB mapunta ito mga kabrods, malaki ang maitutulong neto. Championship, dun tayo sa technical. Pagdating naman sa opensa, maasahan mo ito. Parang ang import ang numbers na pinibigay din neto Scoring machine, yan yung isa sa mga tawag sa kanya sa TNT Tropang Giga dahil non-stop ka ang pag-i-score neto ni Mikey Williams, parang ala NBA. Kung gumalaw rin, ang ganda ng footwork, mabilis, maayos din na point guard, maganda rin ng court vision. Yes, alam din naman natin na bakaw ito like katulad ni CJ Perez, sabi nila. Pero may iba bakaw rin naman dahil na-shoot din naman mga kabrods. So depensa, medyo 50-50 tayo dito kay Mikey Williams. Pero pagdating kasi sa opensa, dito mo yan maaasahan mga kabrods. Biruin yan, kombinasyong CJ Perez at Mikey Williams. Kaya mga kabrods, wala nang talo ditong SMB. Pero ang problema lang ng SMB ngayon, kung kukunin nila si Mikey Williams from TNT Tropang Giga, sino naman yung bibitawan nila mga kabrods? Kaya maayos din na point guard sana ang maibigay ng SMB para naman magamit din ng TNT Tropang Giga yon para win-win situation at magiging smooth ang trade. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at iisa-isay natin yan. Mikey Williams magkakakontrata na ba sa Beermen? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga broads. Nakita nga dito at sabi rin sa mga reports natin na ito pong si C-Stand ay babalik na nga sa Barangay Nabra San Miguel pagkatapos nga makita ito sa mga ensayo at sa mga training camps at pati sa mga pagsasalo ng Barangay Nabra San Miguel. Kung matatanda na ito pong si Christian Sonhordinger ay ito nga napako nga ito sa Terra Firma Jeep. Muntik-muntikan na nga rin magretiro ito pero hindi ito pinayagan ng Jeep dahil under contract pa siya. Kaya ngayon hinihintay na lang ng Terra Firma
Firma kung saan malapit na nga mabentang Terra Firma jeep mga kabrods. Huling season na nga nila ito So ito, hinihintay na lang nila yung pagbalik ni C-Stand para naman mabuhay ang kanyang kontrata. Siyempre, ito pong si Stone Hardinger ay alam din naman natin, aware ito sa nangyayari sa kanyang team na ito pong Terra Firma ay for sale na siya. Siyempre, nung nalaman yun ni C-Stand mga kabrods, siyempre, gusto rin netong magpa-trade agad. So, siyempre, alam din naman natin yung isa sa mga malapit na kupunan na pwede niyang puntahan siyempre mga kabrods, yung Barangay Nebra San Miguel. Ilang kampyonato ba namang naibigay niya dyan kaysa sa SMB? Tapos mga kabrods, ito pong si C-Stand ay kailangan na kailangan din ng Hinebra ngayon. Yes, ngayong All Filipino Cup dahil ito, nag-i-struggle pa rin ng Hinebra hanggang ngayon maski sa SMB hindi sila manalo-nalo against Junmar Fajardo ngayong All Filipino Cup. Dahil nga, syempre pagharap mo si Fajardo, wala na, hindi na mapigilan. Tapos talagang minamani niya yung mga depensa ni Japet Aguilar at Troy Rosario. While kung nandyan si C-Stand, napakalaking bagay na ito mga kabrods. Kaya ito, imbis na ma-for sale ang Terra Firma jeep at alam naman niya na mawawala na rin ang jeep, why not? Magpa-trade siya at bumalik ulit ng Terra Firma jeep. Ayon din kasi sa mga reports and rumors natin mga brods, handa nga ang Hinebra na i-trade ulit ito pong si Isaac Go. Yes, kaysa naman natin tengat hindi nagagamit dahil puro injury na nangyayari dito, ay why not ibalik nila ulit yung Stone Hardinger. Wala naman ang magagawang Terra Firma jeep dun mga kabrods, lowing na ito pong jeep, bigyan mo lang under the table, papayag ito. Dahil nga yung isa sa mga dahilan kung bakit sila for sale na ay dahil nga sa kukulangan na ng budget mga kabrods. Kaya ito, si C-Stand ay alam naman niya na struggling na rin ang jeep, kaya ito gusto na rin netong pumunta ng Barangay Nebra. Pero ito sa mga reports natin mga kabrods na nakikita natin na ito ay nandito na kasama na ng Hinebra, training camps, pagsasalo. Mga kabrods, dating picture na rin itong mga reports na kumakalat din mga kabrods. Dahil ito pong si C-Stand ay matagal na rin naman ng itong Barangay Hinebra player. Kaya may mga ilang pics na rin ito, mga pictures nito na matagal na at dating Hinebra na rin mga kabrods. Dati na to mga kabrods. Kaya ito, sabi nga nila, hoping nga daw na si C-Stand na yung pinaka gustong bumalik ng Hinebra. Kahit man hindi nila makuha si Arvin Tolentino, bumalik si Prince Caperal, basta lang bumalik si Stone Hardinger na pinakakailangan nila mga kabrods. Yan talaga ang pinakamabisa na plano ng Hinebra mga kabrods. At alam din naman ni Stone Hardinger yun. Kung sa Terra Firma nga, hindi nga siya makapaglaro ng maayos. Kung sa Terra Firma nga, ayon na rin niya. Kaya nagre-retiro siya. Or why not dito na lang siya sa Barangay Nebra San Miguel dahil napakakailangan din kasi ng Hinebra yung mga ganitong big man na 6'8", nakatulad ni C-Stand na pwedeng pumigil kay Junmar, pwedeng makatulong sa ilalim, at ito, one of the best scorer rin ito ng Hinebra bago ito umalis mga brods. Kaya ito, pinaka wrong move nga na ginawa ng Hinebra yon na sinama pa si C-Stand sa package, makuha lang si Stephen Holt at Isaac Go that time. Kaya ito, nagsisisi ang Hinebra, magpapaumanhin din sila kay Stone Hardinger para nga matuloy-tuloy lang ang trade na ito. Kaya mga bro, sa tingin nyo ba dapat bang ibalik ng Hinebra ito pong si Stone Hardinger? At ito, malaki ba ang maitutulong niya pa rin? Kaya komento mo lang video mo dito mga bro. Di isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bro. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.